Part 117, Gretchen. Grabe na ang mga tagpo sa ating kwento. Ano kayang gagawin ni Grandma Marie at Hermania ngayong alam na nilang si Gretchen at Helena ay iisa? Sa kwento natin ngayon, habang abala si Grandma Hermania at Marie sa paghahanap na nawawalang apo ng mga Okamori, lingid sa kanilang kaalaman na ang target nila unti-unti nang nilalayo sa kanila. Isang karera laban sa oras. Mahahanap pa kaya nila si Gretchen bago siya tuluyang maitago ni na Gary at Teresa? At si Bianca, hanggang kailan niya kayang panindigan ang kanyang pagiging mapagmataas ngayong alam na niya ang tunay na pinagmula ng kanyang kaaway? Kapit lang, dahil mas titindi pa ang tensyon sa pagpapatuloy ng ating kwento. Isang kalmadong ngiti ang sumilay sa labi ni Gretchen. Okay, maybe you're right, but may I just remind you, Bianca, you are a qualified actress and this movie is an adaptation. Wala tayong binaging kahit ano na nakasulat sa original book. The heroine is heartbroken by her lover. Hindi niya alam kung sino siya. Wala siya ibang gusto kundi matapos ng buhay niya. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag susundin ko ang sinabi mo? Don't you know how to identify agony and anger? Mukhang di mo yata nakuha ang punto ng karakter na dinadala mo. Did you just act on your own accord without reading the whole script and the novel itself? Sarkastiko pang dagdag ni Gretchen. Kung magiging actress ka lang naman na isang script na adapted mula sa isang libro, talagang mainam basahin mo ng libro para ma-absorb ng sino ang gaganap ang katauhan ng bida. Bagya namang natigilang muli si Bianca sa mga sinabi ni Gretchen. Napansin niya ang pagbigat ng tensyon sa paligid, lalo na ang pagkunot ng noo ng head producer, kaya hindi niya na mapigilan pa ang sarili na tingnan na masama si Gretchen. At bakit kailangan ko pang basahin ng libro? Isn't that a waste of time? May sarili akong ekspresyon kung paano ko dadalhin ang drama ko at approve na sa direktor ang acting ko, kaya dapat akong masusunod kung anong gusto ko? Napatango-tango naman si Gretchen. So inaamin mo talaga na hindi mo nga binasa ang libro bago mo tinanggap ang script kasi may sarili kang paraan kung paano dalhin ang drama kahit lumilihis ka na sa orihinal na siyang pirmahan sa kontrata at napagkasundoan? Bilang voice actress, alam niyang hindi may kukumpara kay Bianca ang katayuan niya sa entertainment industry. But too bad, si Anthony ang nag-hire sa kanya, kaya naman kahit si Bianca at maging ang CEO ng Apex walang kakayahan na patalsikin siya. Kung tutuusin, tama naman ang sinasabi niya. Bianca was even dubbed as a bad actress at kumakapit lang sa koneksyon. Maraming tag ang nakitaan siya by potential noong nagsisimula pa lamang siya. Pero kalaunan, naglaho na lamang yon na parang bula. Kaya naman kahit ano pang posisyon ni Bianca doon, hindi siya nito mapipigilan sa pagsasabi ng totoo. Nagpatuloy sila sa pagtatalo at walang nais na magpakumbaba. Walang nangahas sumali sa argumento ng dalawa at tahimik lang na nanonood. Okay, puntahan natin ang direktor para tanong sa kanya mismo kung sino masusunod sa ating dalawa. Baka nakakalimutan mo, nagtatrabaho ka lang sa kumpanya na umaasa sa amin. Kung tutuusin, isa ako sa boss mo at wala ka dapat ibang gawin kundi makinig at sundin kung anong gusto ko. Kapag ako ang kinampihan ng direktor, humanda ka sa akin dahil paulit-ulit ko ipaparecord sa itong script hanggang makontento ko sa resulta. Di man nila mapaalis si Gretchen, kaya lang hindi rin naman nila po pwedeng sawayin si Bianca. Kung talagang nanaisin ng huli na ulitin ni Gretchen ang script, wala tong ibang mapagpipilian kundi sundin ang utos ni Bianca. Taas noon namang tinignan ni Bianca si Gretchen dahil sigurado naman siyang nakakalamang siya. Marie may have forced Gretchen, pero teritoryo niyang kinatatayo nito ngayon. She will make sure to make Gretchen's life a living hell until she will quit. Subalit ang di naasahan ng lahat ay ang paglitaw ng isang figura sa likuran ni Gretchen. At bago pa man sila makahuma, walang takot nitong hinarap si Bianca at pinukol isang nakakatakot na tingin. Ang kapal ng mukha mong sigawan at apihin ang anak ko. Kapag ako hindi nakapagtimpi sa'yo, buburahin ko yung pagmumukha mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Gretchen nang makita ang kanyang ama sa loob ng building ng Apex. Hindi siya makapaniwalang bigla na lang tong sumulpot mula sa kung saan. Pa, anong ginagawa niyo dito? Masyadong nakakatakot ang aura at mga mata ng lalaking bagong dating, dahilan para matameme si Bianca.
Wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang muka, kasabay ng takot na namayani sa sistema niya habang iniisip ang banta ng lalaki. Ilang sandali pa na himasmasan siya at nagsimulang mag-hysterical. Sino nagpapasok sa kanya dito? Nasaan bang security? Bakit nagpapasok kayo ng kung sino-sino lang dito sa loob? Singhal niya. Habang naman ng security guard ang sarili nitong hininga at ilang beses humingi ng tawad kay Bianca. Pasensya na po kayo, Miss Bianca, pero nakapasok po siya dahil tatay po siya ni Miss Gretchen. Paliwanag ng gwardya. Agad namang napatingin si Bianca sa gawin ni Gretchen. Is he really your father? Pagdilinaw niya. Akala niya pinakamasamang nilalang na ang nanay ni Gretchen pero hindi niya inaasahan na double up on that golden feeling with halos may kukumpara niya sa demonyo ang itsura ng mga ito. Nakakatakot. Ang tapang ng mga mata nito na para bang anumang oras handa nang pumatay. Subalit sa kabila ng takot hindi nagpadaig si Bianca. Ito na ang pagkakataon niya para mas ipahiya pa si Gretchen sa harap ng mga tauhan ng Apex pero hindi naman siya nakakapagsimula na unahan na siyang muli ng ama ni Gretchen. Hindi porket artista ka para ka ng kusino kung umasta. Ilang salita pa galing dyan sa bibig mo makakatikim ka talaga sa akin. Wala akong pakialam kahit sinong Poncio Pilato ka pa. Matapang nitong asig. Nabitin sa ere ang mga nais sabihin ni Bianca habang gulat na gulat naman si Gretchen. Sa pagkakaalala niya, halos walang pakialam sa kanya ang kanyang ama. Noon, kada binubugbog at pinapagalitan siya ng kanyang ina. At ito pa lamang ang unang beses na ipinagtanggol siya ng lalaki. Kaya naman, hindi niya mapigilan na makaramdam ng mainit na emosyon sa kanyang puso, lalo pa nga at matagal niya nang pinangarap ang pagkalinga ng isang ama na hindi pa niya kailanman nararamdaman. Kaya lang, hindi niya maiwasang isipin kung bakit hindi siya nito pinagtatanggol noon. Bakit ngayon lang? Agad na nabawi ang saya sa puso niya at napalitan niyo ng pagtataka. Idagdag mo pang nung nakarang araw lang, balak siya nitong saktan ng pisikal. Kundi pa dahil sa Kuya George niya at kay Demetrio mismo, malamang nabugbog din siya ng lalaki tapos ngayon, bigla na lang nagbagong ihip ng hangin at ipinagtatanggol na lang siya bigla laban kay Bianca. At bakit bigla na lang tong lumitaw sa syudad? Nang mapasilyap siya sa likuran ng kanyang ama na nakatayo sa kanyang harapan para protektahan siya laban kay Bianca, muling nanumbalik ang saya sa puso niya. Natauhan na kaya ang kanyang ama sa pambabaliwala nito sa kanya matapos sila itong puntahan nung nakarang araw? Pero sa kabilang banda mainam na rin yon at hindi to lasing ngayong araw. Mas matutuwa pa siya kung tuluyan na nga ito ang magbabago. Galit na si Bianca sa mga pinagsasasabi ng tatay ni Gretchen. Nais niyang magwala na at patulan ng lalaki. Bakit naman siya matatakot dito? Gayong kaya naman ng pamilya niyang ipakulong to. Ang tanging pumipigil lang sa kanya na sugurin to ay ang mga nanonood sa kanila. Nag-aalangan siya at baka lumabas sa media ang mangyayari. Nababaliw ka na ba? Tanging nasabi niya. Naisahan naman siya ng lalaki. Oo, baliw ako. At kapag inaway mo pa ulit ang anak ko, ipapakita ko sa iyo kung anong kayang gawin ng baliw na katulad ko. Pumagitna na si Gretchen sa dalawa. Agad tinapik ang braso ng kanyang ama. Pa, tama na. Hindi mo na siya kailangang patulan pa? Nag-aalala si Gretchen na baka nga totohanin ng kanyang ama ang mga banta nito kay Bianca. Sigurado siyang hindi yun palalampasin ng babae kung sakali. Kung siya lang, kayang-kaya naman niya si Bianca eh. Pero ang kanyang ama ang inaalala niya, lalo pat kahit matapang ito, wala naman tong malakas na koneksyon para lusutan ng mga inowe. Unti-unti naman kumalma si Gary, tinapik ang braso ni Gretchen. Okay, hari na po kayo. Hindi yun na kailangan pang pag-aksaya ng oras sa mga taong gaya niya, aniya sa lalaki. Mabilis namang nagpantig ang tenga ni Bianca sa narinig. Anong sabi mo? Taong gaya ko? Ang kapal na mukha mong maliitin ako. Hindi porket nasa tabi ka ni Colin ngayon, magmamataas ka na sa akin. Gigil niyang asig. Di naman pinansin pa ni Gretchen si Bianca at tinalikuran na. Kung di lang to anak ng mga Inoue, hindi niya alam kung anong buhay na meron ito. Masyado tong mapagmataas at madalas pang naghahanap ng gulo. Hinila ni Gretchen ang kanyang ama palayo kay Bianca hanggang makarating sila sa may cafeteria. Huminga siya ng malalim bago matamis ng umiti.
Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin, pa. Pero malaking kumpanya po itong pinasok ninyo at balwarte pa ni Bianca. Baka gamitin niya sa iyo ang mga nasabi mo sa kanya kanina at idemanda ka niya. Huwag niyo pong mamasamain pero nag-aalala lang po ako. Mayaman ang pamilya ni Bianca kaya kayang-kaya nitong ipakulong kanyang ama kung gugustuhin ito. Di na kailangan pa ng kanyang ama na galitin si Bianca. Sandaling natahimik ang kanyang ama pero tumango din naman kalaunan. Okay, hindi ko nagagawin na ulit ang ginawa ko kanina. Nakahinga na maluwag si Gretchen sa narinig pero di niya pa rin maiwasang makaramdam ng pagkaasiwa kahit niligtas siya nito kanina. Buong buhay niya, halos hindi niya to nakakausap kaya hindi niya alam ano ang sasabihin niya sa lalaki. Um, Bakit nga pala kayo nandito, pa? May importante ba kayong sasabihin sa akin? Kita niya na bahagyatong naging balisa sa tanong niya. Mataman siyang naghihintay ng sagot mula dito. Napatikim to bago nagsalita. Meron nga, sumama ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo habang nasa daan tayo. Galit namang lumabas ng Apex si Bianca pero nasa entrance pa lamang siya, nakasalubong niya na sina Grandma Hermania at Marie na kabababa lang ng sasakyan. Nangunot ang kanyang noo. Ano kaya ang ginagawa ng dalawang matanda sa Apex at bigla na lang tong nagawi doon? Agad lumapit si Bianca sa dalawa, binati ang mga to. Grandma Hermania, Grandma Marie, napabisita po kayo. Magiliw niyang sambit kahit pa man di magandang nangyari sa pagitan nila ng lola ni Colin. Nandito kami para kay Gretchen. Bianca, nasabi sa akin ni Colin na magtatrabaho kayo. Alam mo ba kung nasaan siya? Tila excited na tanong ni Grandma Hermania. Puno naman ng pag-aasam si Hermania. Halos hindi na siya nakatulog buong gabi sa pag-isip ko ng mangyayari na oras na masabi niya kay Gretchen ang totoo. Kaya naman, kinabukasan tinawagan siya ni Marie para samahan siya nang sa ganon. Magkaroon din siya ng kumpiyansa at lakas na loob na magsabi at para madala na rin si Gretchen sa bahay niya. Matamang napatitig si Bianca sa dalawang matanda. Of course, alam niya kung nasan si Gretchen. Katatapos lang nilang magtalo, pero sa kaisipang hinahanap ng mga to si Gretchen, hindi niya maiwasang magtanong kung bakit. Siya ang nawawala kong apo, kaya ko siya hinahanap. Alam mo ba kung nasaan siya? Inosenteng tanong ng ginang na gumimbal sa kanya. Di siya makapaniwala habang nakatitig sa matandang Okamori. Paanong ang isang kagaya ni Gretchen ay may koneksyon kay Grandma Hermania? Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Baka nagkakamali lang po kayo, Grandma. Paano naging si Helena si Gretchen gayong may mga magulang naman siya? May mga magulang na walang kwenta. Hindi niya mapigilan ang lihim na mapaismid. Paano kaya nagkagusto si Colin sa isang babae na may ganoong klase ng pamilya? Di naman pinansin ni Marie na si Bianca dahil hindi naman siya interesado sa babae at hindi niya rin gusto na dagdagan pa iyon pagkatapos ng ginawa nito nung nakarang araw para gumawa ng gulo. Kaya naman, hinawakan niya ang braso ni Hermania at hinila na ang babae papasok para sila na mismong maghanap kay Gretchen. Lihim namang napumara si Bianca. Galit siya kay Gretchen dahil nagustuhan ito ni Colin sa kabila ng di kaaya-aya nitong family background. Pero kung totoo na si Gretchen at Helena ay iisa, malapit ang pamilya ng mga Okamori at Yamoto kaya tuloy na siyang mawawalan ng pag-asa kay Colin. Pero papaano na magiging si Gretchen si Helena? Hindi ba't patay na ang babae? Ano kaya ang plano ng Gretchen na yon? Talaga nga bang balak nitong abandonahin ang sarili nitong mga magulang para lang magkunwari na nawawalang apo ng mga Okamori? Subalit, habang naglilibot ang dalawang matanda sa loob ng building, hindi naman nila mahanap si Gretchen. Muli ay hinarap ni Hermania si Bianca para tanungin. Bianca, Iha, pwede mo bang sabihan si Gretchen na gusto ko siyang makita? Nag-aalangan naman si Bianca. Nasagutin ng ginang, pero dahil nais niyang magkunwari, tumango siya tinawag ang security guard na nakita nila. Where is Gretchen Miranda? Nakita mo na ba siya? Hindi niya sinabi sa dalawang matanda na nagkausap sila ni Gretchen sa loob.
Nalilito naman ang staff na napadaan din sa gawin nila habang inililibot ang tingin sa paligid. Mukhang kaalis lang po ni Miss Gretchen kasama ng tatay niya, sagot nito. Nangunot ang noo ni Marie. Bago nagsalita, kung kakaalis lang nila, bakit di namin sila nakasalubong sa entrance ng building? Napakamot ng noo ang staff bago napatingin sa unahan. Dalawa po ang dadaanan ng Apex, ma'am. May pintuan din po sa back door. Mas lalo lang na nalito si Marie. Bakit naman sila dadaan sa backdoor kung may entrance naman? Hindi na natutuwa pa si Bianca sa atensyon na pinapakita ng dalawang matanda kay Gretchen, kaya naman agad siyang mabrisyete kay Grandma Hermania. Habang, Grandma Hermania, Grandma Marie, huwag po kayo masyadong mag-alala. Baka naman may pinuntahan lang si Gretchen saglit. Babalik din yun mamaya. Ang mabuti pa, kumain na lang muna tayo habang hinihintay siya. May alam akong magandang restaurant na malapit lang dito. Wala siyang planong hayaan si Gretchen na agawin ang atensyon ng lahat mula sa kanya. Siya lang dapat ang ituring na apo na matandang Okamori at di po pwedeng maging si Helena si Gretchen. Di naman nagduda si Hermania sa ikinikilos ni Bianca kaya't walang pag-aalinlangan siyang sumama sa dalaga. Taliwas kay Marie na wala na sa mood. Hindi niya maintindihan pero kinakabahan siya. Naaalala niya kung gaano kagahaman ang ina ni Gretchen, subalit wala siyang ideya kung anong klaseng tao ang mga ama ng babae. Sana lang walang mangyaring kahit ano. Paano ba talagang nangyari kay kuya? Nag-aalalang tanong ni Gretchen habang nasa tricycle sila ng kanyang ama. Napatikim si Gary. Parang walang kahirap-hirap na sumama si Gretchen sa kanya. Nagsinungaling siya na may nangyaring masama kay George. Huminga siya na malalim para pakalmahin ang sarili niya at di siya mahalata ni Gretchen. Yung mama mo kasi, masyadong komplikado ang lahat at di ko kayang paliwanag dito. Puntahan na lang natin sila sa fruit stand ni George para makita mong sitwasyon. Ikaw lang makakatulong sa kapatid mo, Gretchen. Nawala lahat ng agam-agam ni Gretchen nang marinig na tungkol sa kapatid niya ang problema. Kinakabahan siya habang iniisip kung ano na naman ang ginawa ng kanyang ina sa kapatid niya. Ilang sandali pa nakarating na sila sa fruit stand ng Kuya George niya, pero imbes sa doon dumiretso, hinila siya ng kanyang ama sa kabilang gawin ng daan papunta sa may ospital. Pa, ano nangyayari? Bakit dito tayo nagpunta imbes sa tindahan ni Kuya? Nalilito niyang tanong. Ngayon, unti-unti na siyang nakakaramdam ng di maganda. Malakas na rin ang tibok ng puso niya. Pinakiramdaman niya ang kanyang ama at nang makabero na siya, balak niyang iwaksi ang kamay ng lalaki nang biglang may tumakip sa kanyang bibig at tuluyan na siyang hinila papunta sa may likuran ng ospital kung saan walang tao bukod sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Gretchen nang makita na ang kanyang ina ang humila sa kanya. Akmang magsasalita sana siya, subalit agad nitong sinalpakan ng telang kanyang bibig para hindi na siya makaimik. Sobrang bait ng kanyang ama kanina-kanina lang. Tapos ngayon bigla na lang tong naging mabangis at mukhang magkasundo ng dalawa para pagkaisahan siya. Agad gumapang ang takot sa kanyang sistema habang pilit siyang kumakawala. Di naman siya pinansin ng dalawa. Sigurado si Gary na alam na ni Demetrio ang sekreto tungkol sa pagkatao ni Gretchen at malamang sa malamang mag-iimbestiga pa ito. Pero hanggat hawak nila si Gretchen at dito matatagpuan ng lalaki, hindi tuluyang mabubunyag ang itinatago nila. Mas lalo pang nadagdagan ang takot sa puso ni Gretchen nang walang awa siyang itinali. Ilang sandali pa kinuha ng kanyang ama ang tricycle na ginamit nito, tsaka siya walang pag-iingat na itinulak papasok. Kahit ano pang iyak niya, hindi natinag ang mag-asawa. Mas malupit pa ang ginawa ng kanyang ama sa kanya dahil nilagyan nito ng tape ang kanyang bibig para siguraduhin na hindi siya makakasigaw. Takpan mo yan. Siguraduhin mong hindi siya makikita ng ibang madadaanan natin. Utos ito kay Teresa. Agad namang tumango ang huli. Okay, ako na ang bahala sa kanya. Magmaneho ka na? Pinaghalong inis at pagkadismaya ang naramdaman niya habang pinagmamasdan ng mga taong tinuring niyang mga magulang. Kanina lang natuwa siya sa ginagawa ng kanyang ama, pero agad din yung napawi dahil sa ginawa nito ngayon. Niloko siya nito para lang kusa siyang sumama at pagkatapos ay bigla na lamang siyang kinidnap. Ilang sandali pa umusad na ang tricycle papalayo sa fruit shop ng Kuya George niya.
Habang nasa biyahe sila, abala ang utak ni Gretchen sa pag-iisip kung bakit bigla na lang siyang sapilitang tinangay ng dalawa. Kung pera ang nais ng mga ito, bakit di na lang to diretsahang manghingi sa kanya? Kung siya naman ang target ng mga ito, hindi ba nito naiisip na hindi yun mainam na hakbang, lalo pat si Demetrio ang asawa niya? Hindi kaya, hindi kaya balak nitong hinga ng malaking halaga si Demetrio at gawin siyang hostage? Mukhang ganun nga ang nais ng mga ito. Desperada na siguro ang mga to dahil baon na sa utang. Kahit na hindi naging mabait ang mag-asawa sa kanya habang lumalaki siya, ito ang unang beses na malala na talaga ang ginawa nito sa kanya. Pero sa kabilang banda, nakahinga na maluwag si Gretchen. Kahit hindi kaaya-aya ang ginawa nito sa kanya ngayon, pero kung pera lang ang nais ng mga ito, mas madali yung resolbahin. Kinidnap lang yata siya ng mag-asawa para takutin sa Demetrio. Hihintay na lang niya na kumalma ang mga to bago niya kausapin. Tinakpan siya ni Teresa ng tela at nilagay pa sa sahig ng tricycle para di siya makita ng iba. Inipit pa siya ng kanyang ina para siguraduhin na hindi siya magpupumiglas. Pinili na lang ni Gretchen na hindi gumalaw para hindi maksaya ang enerhiya niya sa kaisipan na maaari niya yung magamit mamaya. Ilang sandali pa biglang naging baku-bako ang daan, dahilan para munti ka na siyang mapasuka. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto ng tricycle at inalis na ni Teresa ang tela na nakadakip sa kanya. Nang ilingan niyang tingin sa paligid na pagtanto niya, nasa magubat na silang parte at mukhang malayo sa sentro ng syudad. Ilang beses siyang napaungol, senyales na may nais siyang sabihin. Marahil na inisto kaya't barahas na tinanggal ang tape sa bibig niya, pati na ang tela. Nanayo ang kanyang lalamunan pero tiniis niya ang sakit at pilit na nagsalita. Ano bang kailangan niyo sa akin? Kung gusto niyo ng pera, bibigyan ko kayo. Pero kidnapping tong ginagawa ninyo. Kung pakakawalan niyo ako, hindi ako magsusumbong sa kahit na sino at hahanap ako ng paraan para ibigay ang pera sa nais ninyo. May nahon niyang bigkas. Napanunok naman si Teresa bago to nagsalita. Hindi ito tungkol sa pera, Gretchen. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Kung hindi tungkol sa perang nais ito, pues, ano ang rason ng mga ito sa pagtangay sa kanya? Kung imahinasyon niya lang yon o totoo talaga. Sa kaisipang yon, bumigat ang dibdib niya. Nang akmang lalagyan na ni Teresa ng busal ang kanyang bibig, ay mariin siyang umiling. Ma, wag mong gawin to, please. Kapag nalaman to ni Demetrio, hindi niya kayo patatawarin. Sarkastiko namang natawa si Teresa. Hindi ba't sinabi mo, matagal mo nang pinutol ang koneksyon nating dalawa? Bakit ngayon tinatawag mo kong mama? Labag man sa kalooban ni Gretchen pero wala siyang balak galitin pa ang dalawa. Huminga siya ng malalim bago maling nagsalita. Hanggang wala po kayong ginagawang higit pa dito. Kakausapin ko sa Demetrio na hindi na kayo pakailaman pa. Isipin niyo po ang kinabukasan niyo. Kahit sa probinsya lang kayo nakatira, hindi ba't mas mainam pa rin ang mamuhay ng walang kinatatakutan at walang atrasa sa batas? Paano na lang po si kuya? Ano na lang iisipin niya? Alam niyo naman po na hindi niya magugustuhan tong ginagawa niyo. Hindi naman natinag si Gary sa mga pinagsasabi niya pero nakita niyang natigilan ng kanyang ina, sina George at JP. Kung aalis tayo, hindi ko na ba sila makikita? Baling nito sa kanyang ama. Gary, bakit di na lang tayo bumalik? Pwede naman tayong di umalis ng syudad, di ba? Isa pa, sobrang tagal na ng panahong yon. Natigil sa pagsasalita si Teresa nang pukulin to ni Gary na isang nakamamatay na titig. Kung ayos lang sa'yo na masabak ka sa gulo, lumabas ka ng sasakyan at bumalik ka doon. Sa kaharapin mo sa Demetrio, hindi kita pipigilan, Teresa. Pero kung nais mong maging ligtas, manatili ka dito. Bigyan mo ng tubig yang si Gretchen dahil aalis na tayo. Sa nanginginig nitong mga kamay, pinainom ng ginang si Gretchen ng tubig. Takot man siya kay Gary, hindi naman niya kayang umalis at iwanan ng kanyang anak at apo. Alam ni Gretchen na madali lang niyang mapapakiusapan ng kanyang ina. Ang problema na lang niya ay si Gary. Akmang magsasalita siya para kumbinsihin ng lalaki na bumalik na lang sila. Pero saktong pagkabukas ng kanyang bibig, walang salitang lumabas mula doon kasabay ng kanyang pagkahilo. Di niya maipaliwanag ang bigla na lang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi, hindi siya po pwedeng mahimatay.
Napasulyap siya sa bote ng tubig na hawak ng kanyang ina. Napagtanto niyang may inilagay ang kanyang ama sa tubig kaya siya nakaramdam ng pagkahilo. Naikuyom niya ang kanyang kamao, kasabay ng paggangalit ng kanyang mga ngipin, pero bago pa man siya makahuma, tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Gulat namang napatitig si Teresa kay Gretchen bago sa bote ng tubig na hawak niya. Gary, anong nangyayari? May pampatulog akong nilagay sa tubig para manahimik siya habang bumabiyahe tayo at di makakuha ng atensyon sa madadaanan natin. Kaswal na wika ni Gary. Nakaramdam ng kaunting konsensya si Teresa pero ayaw niyang aminin na muntik na siyang bumigay sa mga sinabi ni Gretchen. Nag-aalangan siyang napasulyap sa kanyang asawa. Hindi naman ako naniniwala kay... Wala akong pakialam kung naniniwala ka sa kanya o hindi. Pero binabalaan kita, Teresa. Kapag nakatakas yang si Gretchen, alalahanin mo kung ilang tauhan meron si Demetrio at kung gaano siya kayaman. Kapag nahuli nila tayo, ano sa tingin mong mangyayari? Kakayanin mo bang kahinatnan mo? Kaya mo bang harapin ang resulta ng kahinaan mo? At doon muna natin iiwan ang ating kwento. Nakakapanlumo, di ba? Kung kailan malapit na natin matuklasan ang tunay na pinagmula ni Gretchen, saka naman siya tuluyang tinakas ng mga taong itinuring niyang magulang. Sa gitna ng kagubatan at sa ilalim ng epekto ng pampatulog, nasan nga bang kaligtasan para kay Gretchen? At paano kaya magre-responde si Demetrio kapag nalaman niyang nawawala ang kanyang asawa? Huwag kayong aalis dahil sa sunod na bahagi, mas lalong magiging maugong ang paghahanap. Sino ang unang makakatagpo sa kanya? Ang mga nagmamahal sa kanya o ang mga nais siyang ibaon sa limot?